Magandang araw po, Sir Neb. Ako po si Cristel ng Quiapo. Dito ako sinilang. Sabi ng lola ko, pagkasilang daw po sa akin ng nanay ko ay umalis na raw para magtrabaho sa ibang bansa bilang isang DH. Ang tatay ko naman ay nag-asawa na raw ng iba. Kaya si Lola Estrelita na lang ang nag-alaga at nagpalaki sa akin. Nagpapadala naman daw po si nanay paminsan-minsan. Kaya lang hindi po sumasapat. Kaya hindi pa rin tumitigil si Lola sa pagtitinda ng mga kandila at mga santo sa gilid ng Quiapo. Unang taon ko pa lang noon sa high school nang mangyari yung nakakatakot na karanasan namin ni Lola. Bukod sa pagtitinda ay naging sideline na rin ng lola ko ang panghuhula. Nakakatuwa naman kasi ang dami niya laging kliyente. Mas kumikita pa nga siya doon kesa sa mga tinitinda niya. Isang araw kauuwi lang namin sa bahay. Tinanong ako ni Lola kung ano raw ang pangarap ko. Sabi ko, gusto ko rin maging manghuhula katulad niya. Gusto ko rin manghula kung ano ang magiging kapalaran ng isang tao. Natigilan siya. Hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Nagtaka tuloy ako kung may mali ba sa sinabi ko. Kung may mali ba sa panghuhula. Nilapag niya yung mga gamit na dala namin sa sahig habang sinasabi na hindi ko dapat pinapangarap ang ginagawa niya. Hindi raw ako aasenso sa ganoong trabaho. Ang dapat daw pangarapin ko ay maging isang guro, doktor, abogado at iba pang makapagbibigay sa akin at sa magiging pamilya ko ng magandang buhay. Isa pa yung makakatulong din ako sa iba, gaya ng isang guro na nakakatulong na matuto ang mga estudyante, ang doktor na tumutulong sa mga may sakit at abogado na nagtatanggol sa mga naaapi. Sabi ko naman, nakakatulong din naman siya sa mga tao. Nasasabi niya sa kanila yung magiging kapalaran nila. Nang sa gayon mapaghandaan nila kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang mga hindi magandang mangyayari sa buhay nila. Napabuntong hininga si Lola sa sinabi ko. Hindi raw ganoon kasimple ang ginagawa niya. Ang mga katulad daw niyang manghuhula ay malapit sa apoy ng impyerno. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Tsaka na lang daw niya ipapaliwanag sa akin kapag malaki na ako. Baka hindi ko lang daw maintindihan. Tsaka isa pa, pagod na siya at gusto na rin na magpahinga. Dahil bata pa ako noon kaya naging palaisipan sa akin ang sinabi ni Lola na malapit siya sa apoy ng impyerno. Nagpatuloy ang ganoong sistema ng buhay namin ni Lola. Marami pa rin ang nagpapahula sa kanya. Isang beses habang abala si Lola sa pagharap sa hinuhulaan niyang babae, ako naman ang nakapronta sa tindahan niya ng mga santo at kandila. Isang matandang babae na may nakataklob na belong itim sa muka ang lumapit at humawak sa mga paninda naming kandila. Hindi ko makita yung muka kasi nga natatakpan ng belong itim. Naaaninag ko lang ng konti. Pero sigurado ako na matanda siya kasi nga kulubot ang mga kamay niya. Inalok ko siyang bumili tulad ng lagi kong ginagawa kapag ako ang nagbabantay doon. Nung una hindi siya sumagot. Parang chinecheck pa niyang mabuti yung mga kandila namin. Inulit ko yung pag-alok sa kanya. Sa pagkakataon na yun ay sumagot na siya. Sabi niya pagbilhan ko raw siya ng kandilang itim. Tinanong ko kung ilang piraso. 1 dosena raw ng kandilang itim. Medyo natakot ako kasi bakit puro itim ang binibili niya? Alam ko sa pangungulam at pambabarang lang ginagamit yun. Hindi ko pa alam noon ang iba pang pinaggagamitan ng kandilang itim. Basta dati ang alam ko lang ay para sa masama yun. Kaya nga hindi ko alam kung bakit may tinda na ganoon si Lola. Pinagbilhan ko naman yung matandang babae. Habang naglalakad na siya palayo, ay sinusundan ko pa siya ng tingin. Nung makaalis na siya at papaalis na rin ang kliyente ni Lola sa panghuhula, sinabi ko yung tungkol sa pagbili ng matandang babae ng 12 itim na kandila. Diba masama yun? Kasi ginagamit yun sa pangungulam. Sabi naman ni Lola, hindi lang daw yun ginagamit sa pagsasagawa ng itim na kapangyarihan o mahika. Ginagamit din daw ang kandilang itim sa pagtataboy ng mga negatibong enerhiya at masasamang espiritu.
Dahil doon, naliwanagan na ako. Bandang hating gabi, nagisingin ako ni Lola. Sabi niya masakit daw yung tiyan niya. Nagpapakuha siya sa akin ng mainit na tubig. Magsalin daw ako sa mug ng konting mainit, tapos bantuan ko ng galing sa pitsil. Sumunod naman agad ako, kahit na pupungas-pungas pa. Nasa kalagitnaan na kasi ako ng kasarapan ng pagtulog. Nung makainom na siya ng maligamgam na tubig, medyo nabawasan daw yung pananakit ng tiyan niya. Bumalik na ako sa tulog nun. Pero maya-maya lang ay ginising na naman ako ni Lola. Nakita ko siyang naghahaplos ng langis sa tiyan niya. Pampawala raw ng sakit ng tiyan yun. Sumakit kasi uli. Sabi niya salinan ko ng konting mainit na tubig ang walang lamang bote ng gin na nasa ilalim ng lababo namin. Ginawa ko naman, tapos inabot ko sa kanya. Pinagulong-gulong yon ni Lola sa tiyan niya. Ginagawa rin niya sa akin yon kapag sumasakit yung puson ko dahil sa buwan ng dalaw. Epektibo naman. Nahirapan na tuloy akong makabalik sa pagtulog dahil sa 2 beses niyang paggising sa akin. Mas nauna pa nga siyang makatulog. Tanghali na ako nagising. Akala ko ay hindi kami makakapagtinda dahil sa masakit na tiyan ni Lola. Pero nakita ko siyang nakatayo na at inaayos yung mga gamit namin sa pagtitinda. Mabuti raw at gising na ako. Magmadali raw ako sa pagkilos o kaya ay sumunod na lang ako ron. Malapit lang din naman kasi yung bahay namin sa simbahan ng Quiapo, kaya madali lang din sa akin ang sumunod. Hindi na kasi ako ginising ni Lola kanina dahil alam niyang napuyat ako kakagising niya sa akin nung hating gabi. Naligo muna ako at kumain ng pandesal na iniwan ni Lola sa mesa bago ako sumunod sa pwesto namin. Nung papunta na ako, nagulat ako kasi nakasalubong ko yung matandang babae na bumili sa akin ng 12 kandilang itim. Sa likod ng manipis niyang belo, naaninag ko yung mga mata niya na nakatingin sa akin. Bigla akong kinilabutan, lalo na nung makita kong sa kaliwa niyang kamay ay may hawak siyang 1 piraso ng itim na kandila. Gusto ko nga sana siyang batiin, pero nangibabaw sa akin yung takot. Kaya nung magtama yung mga mata namin, ay iniwas ko agad yung sa akin. Binilisan ko yung lakad palayo sa kanya. Tapos nung alam kong medyo nakalayo na ako, ay tsaka ko siya nilingon. Paglingon ko, nakita kong nakahinto siya at nakatingin din sa akin. Hindi na lang ako nagmabilis ng lakad. Tumakbo na ako. Pagdating ko sa tindahan ni Lola, hinihingal pa ako. Kaya tinanong niya kung tumakbo raw ba ako. Hindi na ako nagsinungaling. Sinabi ko sa kanya na nakita ko ulit yung matandang babae na bumili ng kandilang itim kahapon. Ano naman daw kung nakita ko ulit? Baka raw namamanata kaya laging nandoon sa simbahan o kaya may pinupuntahan doon sa Quiapo. At pwede rin naman na doon lang din sa malapit na katira. Sabi ko kay Lola, okay lang naman sana kung basta nakita ko lang. Kaso nakakatakot yung hawak niyang 1 itim na kandila. Tapos nilingon pa niya ako. Binigyan pa rin yun ng katuwiran ni Lola. Aniya, baka raw kasi nakita na tinitignan ko rin, kaya tinignan din ako. Sa susunod daw na makita ko yun, iiwasan ko na lang daw. Doon na natapos yung pag-uusap namin ni Lola nang may lumapit sa kanya na 2 babae. Magpapahula raw sila. Naisip ko baka tama si Lola. Nagtaka rin siguro yung matanda kung bakit ko siya tinitignan, kaya tinignan din ako. Hindi ko lang talaga maiwasan na matakot. Kasi nga, bigla na lang akong ginapangan ng kilabot nung makita ko uli siya. Para hindi ko na maisip yun ay inabala ko na lang yung sarili ko sa pag-aayos ng mga paninda namin. Ewan ko ba, bakit pag napapatingin ako sa kulay itim na kandilang tinda namin ay sumasagi sa isip ko yung matandang babae na nakabelong itim. Siguro may namatay sa mahal niya sa buhay at nagluluksa pa siya, kaya nakasuot pa rin siya nun. Tanghaling tapat, katatapos lang namin na kumain ni Lola sa pwesto.
nang matanaw ko na naman yung matandang babae na nakabelong itim. Napansin ni Lola na sinusundan ako ng tingin. Sino raw ba yun? Ituturo ko sana, kaso humalo sa karamihan ng tao yung matanda, kaya hindi ko na maituro kay Lola. Sinabi ko na lang na nakita ko uli yung kinatatakutan kong matandang babae. Sabi niya, wag ko na raw titignan sa muka, lalo na sa mga mata, kung sakaling makita ko uli. Karaniwan lang naman daw ang mga matatandang pabalik-balik sa simbahan ng Quiapo. Baka may pinagdarasal. Pero hindi ko pa naman nakitang pumasok ng simbahan yung matanda sa 3 beses na pagkakakita ko sa kanya. Mga bandang hapon, nang mapansin kong nakahawak na naman si Lola sa tiyan niya. Tinanong ko siya kung sumasakit na naman ba yung tiyan niya. Marahan siyang tumango. Sabi ko, baka may nakain lang siyang hindi tama sa tiyan niya, kaya ganoon. Hindi siya kumibo. Pinahiran uli niya ng langis yung tiyan niya. Yung langis na yon ay isa rin po sa mga tinitinda namin. Nung mapahiran na niya ay umayos na uli yung pakiramdam niya. Kaso maya-maya lang ay ayan na naman. Para raw may gumagalaw sa loob ng tiyan niya, na sa tuwing gumagalaw ay nagdudulot ng hapdi at kirot sa pakiramdam niya. Kahit hindi pa kami dapat uuwi, sinabihan na niya ako na ligpitin ang mga gamit namin at uuwi na kami. Pagdating sa bahay, doon na namilipit ng husto si Lola sa sakit. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya nagpunta ako sa kapitbahay namin na si Aling Susan at sinabi ko yung nangyayari kay Lola. Dali-dali naman siyang sumama sa akin para tignan si Lola. Nung makita niya yung kalagayan ay sinubukan muna niyang lawayan kasi baka raw nausog o nabalis. May balis naman siya kaya pwedeng siya na ang maglaway kung sakaling ang nabalis si Lola. Kaso lumipas ang ilang minuto na hindi na bago ang pakiramdam ni Lola. Kaya dinala na namin siya sa doktor. Dapat ay mako-confine siya, kaya lang ayaw niya. Gastos lang daw. Umigil lang ng konti yung pakiramdam niya sa gamot na pinainom ng doktor. Tapos sinabi niya kay Aling Susan na uuwi na kami. Wala namang nagawa si Aling Susan sa kagustuhan ni Lola. Habang palabas na kami ng ospital, napalingon ako sa emergency room. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ko na naman yung matandang babae. Nandoon din siya, nakatayo lang at nakatalikod. Tapos biglang humarap sa akin, kaya nagkatinginan na naman kami. Sa takot ko ay lumapit ako sa gilid ni Aling Susan. Hindi ko na nagawang ituro sa kanila yung matandang babae, dahil paglingon ko uli sa kanya ay wala na. Namalikmata lang yata ako kakaisip doon. Pero parang hindi rin naman malikmata kasi malinaw ko siyang nakita. Sigurado ako na siya yun. Nasa bahay na kami nang sabihin ko kay Lola ang tungkol doon sa matandang babae. Saglit siyang napaisip at maya-maya ay sinabi niya sa akin na magdala ko lagi ng asin. Sa susunod na makita ko yung matanda ay palihim ko daw na patakan ng asin ng paa. May binigay din siya sa akin na pangontra. Isang maliit na ugat ng halaman yon na ginawang singsing. Pantaboy sa masasamang elemento at mga espiritu kung sakali man daw na hindi ordinaryo ang matandang babae na sinasabi ko. Akala ko nga ay tuluyan ng bubuti ang tiyan ni Lola dahil sa mga iniresetang gamot sa kanya ng doktor na iniinom naman niya araw-araw. Pero isang gabi, bigla na lang siyang nagsuka at ang suka po niya ay burak. Sobrang itim at napakabaho. Hindi pangkaraniwang suka. Dali-dali naman akong tumakbo kay Aling Susan para humingi ng tulong. Agad namang inutusan ni Aling Susan yung asawa niya na puntahan yung kakilala nilang albularyo na hindi naman kalayuan ng bahay sa lugar namin. Habang binabantayan namin si Lola, sinabi sa akin ni Aling Susan na kapag ganyan ng suka ng tao ay alam niyang nakukulam. Kaya albularyo na raw ang kailangan ng lola ko. Natakot ako sa sinabi niya. Tahimik lang naming hinintay ang pagdating ng albularyo.
Ilang saglit pa at sinusuri na si Lola ng albularyong tawagin na lang nating Mang Delfin. Umpisa pa lang ng pag-check niya kay Lola ay kinumpirma na agad niya na may kumukulam nga kay Lola. Tapos ay tinawas niya para malaman kung sino ang gumagawa. Nakatitig lang ako habang unti-unting nabubuo ang isang imahe mula sa mga patak ng kandilang pinatutulo ng albularyo sa tubig. Nagtayuan yung mga balahibo ko sa katawan nang ipakita sa amin ni Mang Delfin yung nabuo sa tawas. Isang matandang babae raw na nakasuot ng belong itim. Napansin nila ni Aling Susan ang pamumutla ko, kaya tinanong nila ako kung bakit. May kilala raw ba akong tulad ng lumabas sa tawas? Hindi agad ako nakaimik. Bumalik sa utak ko lahat ng senaryo ng pagkakita ko roon sa matandang babae. Mula sa pagbili niya ng kandila sa akin hanggang sa ilang beses niya pang pagpapakita, maging doon sa ospital kung saan nagpatingin si Lola. Inulit ng albularyo ang tanong. Si Lola na ang sumagot. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa nakikita kong matandang babae. Binanggit din ni Lola sa kanila na bumili pa yon sa amin ng 12 kandilang itim. Pero hindi naman namin yon kilala. Kaya tinanong ni Lola si Mang Delfin kung anong posible niyang kasalanan doon. Kung sakali man na yun nga ang kumukulam sa kanya. Hindi alam ng albularyo kung ano ang atraso ng Lola roon. Pero yung tungkol sa 12 itim na kandila, natitiyak niyang yun mismo ang ginamit sa pangkukulam kay Lola. 12. Ibig sabihin ay 12 beses din nitong pahihirapan si Lola ng unti-unti. Yun ang sinabi ni Mang Delfin. Mukhang malaki raw ang naging atraso ni Lola na hindi naman namin maisip kung ano. Sinabihan ni Mang Delfin si Lola na pakaisiping mabuti kung may nagawan ba siya ng hindi maganda. O kaya baka isang matandang babae sa mga naging customer niya na nagpapahula. Baka may nasabi siyang hindi maganda o nakaaway. Kahit ano namang pag-alala ni Lola sa mga naging kliyente niya, ay wala siyang maalala na nagawan niya ng hindi tama o naitrato ng hindi maayos. Kaya nagtataka talaga siya kung ano ang posibleng dahilan ng pagkulam sa kanya. Pero nangako naman ng albularyo na gagamutin niya si Lola sa abot ng kanyang makakaya. Kaso sa pagdaan pa ng mga araw ay mas lalo pang lumala ang kalagayan ni Lola. Hindi na lang siya basta nagsusuka. Nahihilo na rin siya tuwing tatayo at nakakaramdam ng sobrang panghihina. Kaya hindi na siya makapagtinda at makapanghula. Inaalalayan na lang ako ni Aling Susan sa pagtitinda. May tinda rin kasi siya sa gilid ng simbahan ng Quiapo. Mga 5 tindahan din ang nakapagitan sa amin. Pero lagi niya akong pinupuntahan para i-check kung okay lang ako. Kakilala rin namin ni Lola ang mga nasa tabi namin. Kaya hindi ako masyadong nahirapan kahit napakabata ako pa nun. Nung inaayos ko na yung mga paninda namin para makauwi na ako, bigla ko na namang nakita yung matandang babae. Naglalakad siya papasok sa isang kalye roon sa Quiapo. Nagmamadali kong tinawag si Aling Susan para ituro sa kanya. Nakita naman niya. Sinubukan niyang habulin. Kaso malakas yata ang pakiramdam ng matanda. Mabilis ding nawala sa paningin namin. Tinulungan na lang niya akong ayusin yung mga gamit namin at bitbitin ang mga yon pa uwi. Sa tindahan naman kasi niya ay may tindera siya at nandoon din yung anak niya. Kaya okay lang na iwanan niya. Nauna lang akong magsara sa kanila dahil kailangan ko pang asikasuhin si Lola pag uwi ko. Buti na lang at wala pang pasok noon sa eskwela. Kung hindi, tsak na matataranta ako kung ano ang uunahin ko. Sabi ko kay Aling Susan, bakit kaya laging nagpapakita sa akin yung matandang babae na yon? Pero si Lola naman ang kinulam niya. Nahihiwagaan na ako sa kanya. Hindi naman masagot ni Aling Susan ang tanong ko. Siya rin daw ay nagtataka. Sa tagal na nilang nakapwesto ni Lola sa Quiapo, wala pa naman silang naranasan na ganyan.
Pagdating namin ni Aling Susan sa bahay, ay naabutan naming naglilipara ng mga gamit namin mula sa silid ni Lola. Kaya pala ay binabato niya. Sumigaw ako. Sabi ko kay Lola, nandito na ako. Kaya tumigil na siya sa paghahagis ng mga kasangkapan namin. Pagpasok namin sa kwarto, ay nadatnan namin si Lola na takot ang muka. Pawis na pawis din siya. Nilapitan ko siya agad at niyakap. Tinanong siya ni Aling Susan kung anong nangyayari. Sabi niya, nakita raw niya yung matandang babae na nakabelo ng itim. Pati yung suot na bestida, kulay itim din. Nakatayo raw sa labas ng silid niya, sa harap lang ng pintuan. Nakatingin sa kanya at nanlilisik ang mga mata. Dahil sa sinabi ni Lola, ay natakot talaga ako. Hanggang doon pala sa bahay namin ay nagpapakita na yung matandang babae na yon. Binilinan ako ni Aling Susan na wag kong iiwan ang lola ko. Aalis lang siya saglit para tawagin si Mang Delfin. Nang makaalis na si Aling Susan, ay niligpit ko muna yung mga gamit naming nagkalat sa sahig na pinaghahagis ng lola ko. Buti na lang walang babasagin doon. Habang ginagawa ko yun, si Lola naman ay iyak lang ng iyak sa higaan niya. Naawa nga ako kasi masama na nga yung pakiramdam niya, ay tinatakot pa siya ng matandang babae na yon. Mga 15 minutos lang ang nakaraan ay dumating na agad yung albularyo. Sa halip na si Lola ang inorasyonan, ay inuna muna niya yung bahay. Nilalagyan niya ng proteksyon para daw mahirapang makapasok uli yung mangkukulam na yon. Sa tingin daw niya ay wala talaga sa lugar namin ang mangkukulam, kundi gumagamit lang ng itim na mahika para mapaglaruan ang imahinasyon namin. Maaaring nung bumili ng kandila sa akin ay siya talaga. Pero yung mga sumunod na pagpapakita ay gawa na lang ng kapangyarihang itim mula sa dyablo. Kung ganoon, mas nakakatakot pala. Matapang niyang inorasyonan ang bawat sulok ng bahay. Ginamot niya uli si Lola. Pinausukan niya at hinilot ang mga kamay at paa. Tapos dinasalan. Sabi niya babalik-balikan niya si Lola tuwing alas 6 ng gabi para patuloy na gamutin. Nung kaming dalawa na lang ni Lola ang nasa bahay, ay inutusan niya akong punasan siya ng buhay na tubig, yung galing sa gripo. Kasi init na init daw ang katawan niya na parang sinisilaban. Sinunod ko naman. Habang pinupunasan ko na siya gamit ang bimpo, sinabi niya sa akin na natatakot siyang mamatay kasi wala na raw akong makakasama. Sabi ko naman edi sasabihin ko na kay nanay na umuwi na ng Pilipinas. Malabo raw yun kasi lumaki na nga raw ako na madalang pa sa patak ng ulan ang pag-uwi ng nanay sa amin. Kung sakali raw na mawala siya, ay sabihin ko raw kay nanay na doon ako ipaalaga kay Tita Maureen. Si Tita Maureen po ang pinsan ni nanay sa probinsya na dati pong inalagaan din ni Lola, kaya malaki ang tiwala ni Lola ron. Umuo ako pero sabi ko wag muna siyang mag-isip ng ganoon kasi ginagamot naman siya ng albularyo, kaya gagaling pa siya. Hindi pa siya mamamatay at ayoko rin na iwan agad niya ako. Matapos kong pakainin si Lola, ay binantayan ko na siya hanggang sa makatulog. Ako naman ay nakatulog na rin. Hindi ko akalain na hanggang sa panaginip ay magpapakita sa akin yung matandang babae na nakabelo ng itim. Sa panaginip ko ay mag-isa akong naglalakad sa Quiapo, malapit sa simbahan. Hindi ko alam kung bakit walang tao maski isa. Palinga-linga raw ako at takot na takot. Hinahanap ko si Lola. Tapos bigla na lang sumulpot sa daraanan ko yung matanda. Tatakbo na sana ako, pero bago ko pa magawa ay naharangan na niya ako. Tinanggal niya yung itim na belo sa mukha niya. Napasigaw ako sa nakita ko. Nakita ko kasi na naaagnas na ang mukha niya. May mga uod na lumalabas sa bawat butas ng mukha niya. Kaya napatakbo talaga ako habang sumisigaw at umiiyak sa sobrang takot.
Kahit nanghihina si Lola, ay siya pa rin ang gumising sa akin. Kasi nagising din siya sa pagsigaw ko at pag-iyak. Binabangungot daw ako. Ano raw ba ang napanaginipan ko? Kinuwento ko naman sa kanya ang buong detalye ng panaginip ko dahil tandang-tanda ko pa. Siguro raw kaya ko napapanaginipan ay dahil sa pag-aalala ko sa kanya. Huwag ko na raw masyadong isipin. Tsaka huwag kong kakalimutan na magdasal bago matulog. Mukhang tama ang albularyo. 12 beses o 12 araw pahihirapan ng mangkukulam ang lola ko. Binilang ko kasi mula sa unang araw na sumakit ang tiyan niya. Nung 11 at 12 araw ay doon na naganap yung karanasan na hindi ko makakalimutan. Bandang alas 6 ay nasa amin pa si Mang Delfin. Ginagamot niya uli si Lola. Sabi niya kailangan hanggang bukas ay magamot niya si Lola at tuluyan niyang maalis ang kulam. Dahil bukas sa huling araw ng pagkulam kay Lola, siguradong babagsikan pa ng mangkukulam ang ginagawa niya para tuluyang mapatay ang lola ko. Kinabahan na ako sa mga sinasabi noon ng albularyo. Hindi pa kasi kayang unawain lahat ng utak ko ang mga nangyayari. Mabuti na lang at lagi rin na nandoon si Aling Susan na umaalalay sa amin ni Lola, lalo na sa akin. Matapos ang pag-oorasyon ng albularyo ay may pinainom siya kay Lola na langis. Hindi naman daw yun masama. Lilinisin daw noon ang loob ng katawan ni Lola, kasamang tatangayin ang masamang enerhiyang nasa loob na dulot ng kulam. Pag inom nga ni Lola ay sumuka siya ng sumuka. Hindi na ganoon kaitim at kaamoy ng burak dahil daw yun sa langis na ininom niya. Tapos ay may nilagay si Mang Delfin na itlog sa altar namin. Sabi niya bantayan ko raw ang itlog na yon dahil hindi yun pangkaraniwan. Kapag daw yun ay nabasag nang walang gumagalaw, ibig sabihin ay may masamang espiritu na nakapasok. Yun na raw ang pagbabalik ng mangkukulam sa bahay namin. Ipatawag ko raw agad siya. Tinandaan ko ang bilin ni Mang Delfin, kaya binantayan ko ang itlog. Mayat maya akong tinititigan, pero kinakabahan din ako. Yun nga lang, hindi ko na rin napigilan ng antok. Nakatulugan ko ang pagbabantay sa itlog at pati na rin kay Lola. Hanggang sa sumapit ang alas 3 ng madaling araw. Nagising ako noon at napatingin sa orasan namin sa dingding, kaya alam kong alas 3 na. Naalala ko agad yung itlog, kaya dali-dali kong tinignan sa altar. Pagtingin ko ay kinilabutan ako kasi nakita kong nabasag na nga yung itlog. Napaatras ako. Si Lola naman ang pinuntahan ko para sabihin sa kanya na nabasag na yung itlog. Pero nang tignan ko siya sa higaan ay nangilabot na naman ako sa nakita ko. Kung ano ang itsura ng matandang nakaitim na belo sa panaginip ko, ay yun din ang nakita kong itsura ni Lola. Naaagnas ang muka at nilalabasan ng uod ang bawat butas doon. Yung mukha lang niya ang naaagnas, pero yung katawan niya hindi. Hindi ko napigilan ang sarili ko na mapasigaw. Bukod sa nakakatakot na itsura niya, ay inakala kong patay na ang lola ko. Nagulat pa ako nang marinig ko siya na nagsalita. Sabi niya tawagin ko raw si Aling Susan at si Mang Delfin. Patakbo akong pumunta kay Aling Susan. Alam kong nasa gitna sila ng mahimbing na pagtulog, pero hindi ako nagdalawang isip na kumatok ng kumatok hanggang sa pagbuksan nila ako ng pinto. Umiiyak kong sinabi ang nangyari kay Lola. Inutusan ulit niya ang asawa niya na sunduin ang albularyo at kami naman ay dumiretso na sa bahay. Pagdating doon, pati si Aling Susan ay nanghilakbot din sa nakita niya. Sinabihan kami ni Lola na wag namin siyang lalapitan. Hintayin lang daw namin ang albularyo. Nakaupo lang kami malapit kay Lola nang biglang lumakas ang hangin. Nagkatinginan kami ni Aling Susan. Nakasara naman ang bintana namin, pati yung pinto, kaya walang panggagalingan ng ganoong klaseng hangin.
Nakakatakot. Napayakap ako kay Aling Susan. Sabi niya, magdasal daw kami. Gulat na gulat kami nang makita namin yung matandang babaeng nakaitim na belo sa mismong tabi ni Lola. Akmang sasakalin niya ang lola ko. Kaya biglang lumapit si Aling Susan at pinigilan siya. Ganun na lang ang pagkabigla ni Aling Susan dahil wala siyang mahawakan. Sa sobrang takot ay hinimatay siya. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Tumingin ang matandang babae sa akin. Sabi niya pagbabayaran ng lola ko ang ginawa niya. Dahil daw sa pagiging peking mangkukulam ni lola, kaya nagpakamatay ang anak niyang babae. Tapos kay lola naman siya humarap. Tinanong niya ang lola ko kung natatandaan ba niya ang babaeng hinulaan niya na hindi na magkakaanak. Sa mahinang boses, narinig kong sinabi ni lola na natatandaan niya. Dinamdam daw yon ng anak niyang mahina ang loob dahil nung panahon na yon ay pinag-aawayan na ng mag-asawa ang hindi pagbubuntis ng anak niya. Gustong gusto na kasing magkaanak nung lalaki. Binantaan daw nito ang anak niya na kung hindi magbubuntis ay maghihiwalay sila. Kaya nagpahula ang anak niya para malaman kung kailan ba talaga siya magbubuntis. Ang sabi raw ni lola sa hula ay malaki ang tsansa na hindi siya magkakaanak. Kaya naman na-depress ang anak niya at naisipang wakasan ang buhay niya. Kahit hirap na sa paghinga ay nagagawa pa ring sumagot ni lola. Matagal na raw siyang manghuhula kaya kabisado na niya kung paano babasahin ang kapalaran ng tao. May kaalaman daw siya talaga at sinabi lang niya sa babae kung ano ang nabasa niya mula sa baraha. Sa kabila ng paliwanag ni lola ay hindi humupa ang galit ng matandang babae. Gusto pa rin niyang patayin ang lola ko. Gusto kong tulungan si lola pero hindi na ako makagalaw sa isang sulok. Nanginginig lang ako roon. Mabuti na lang at dumating na si Mang Delfin. Pumapasok pa lang sa pintuan namin ay bumibigkas na siya ng orasyon. Hinarap siya ng mangkukulam at bumigkas din ng mga salita laban sa kanya. Napapangiwi si Mang Delfin. Iniinda rin niya ang paglaban sa kanya ng mangkukulam. Pero alam ko na pinipilit niyang magpakatatag. May hawak siyang parang mahabang ugat ng puno. Tapos yun ang ginamit niyang panghataw doon sa mangkukulam. Nalikha lang sa itim na mahika kaya nakikita namin siya. Dahil sa katotohanan ay wala talaga siya roon. Bawat hagupit niya ay nakakapangilabot na sigaw ang pinapakawalan ng mangkukulam. Bawat hagupit din niya ay parang pati si lola ay nasasaktan. Kaya panay ang sigaw ko na tama na habang umiiyak din ako. Ilang saglit pa at nasaksihan kong parang sumabog yung mangkukulam. Naglabasan sa katawan niya ang napakaraming gamo-gamo. Halos mapuno ang buong bahay namin. Kaya napatayo ako sa pagkakasadlak ko sa isang sulok. Pero saglit lang at nawala rin naman ang mga yon. Dahil doon, kaya nagkamalay na rin si Aling Susan. Si Mang Delfin ay napaluhod sa sahig. Hawak ang dibdib niya. Kaya dali-dali akong kumuha ng tubig at pinainom sa kanya. Tapos ay inasikaso na niya si lola. Nakakagulat talaga yung kababalaghan. Dahil matapos matalo ng albularyo yung mangkukulam, ay nawala na rin yung agnas at mga uod sa mukha ni lola. Kaya sobra-sobra ang pasasalamat namin kay Mang Delfin. Nanlumo din naman si lola sa nangyari sa babaeng hinulaan niya. Kung alam lang daw niya na ganoon ang mangyayari, ay hindi na niya binasa ang baraha niya. Kahit manghuhula siya, syempre hindi naman niya alam ang lahat ng mangyayari. Nagbabasa lang siya ayon sa sinasabi ng baraha na ang kliyente niya mismo ang pumili at nagbabalasa. Sabi ko naman kay lola, wag na niyang sisihin ang sarili niya. Tinanong ni lola si Mang Delfin kung ano ang mangyayari sa matandang mangkukulam. Sabi ng albularyo, natalo lang daw niya ang mangkukulam sa paraan na napaalis niya sa bahay namin at napagaling niya si lola. Pero ni hindi niya nabawasan ang kapangyarihan nito
o nasaktan ng husto. Kakaiba raw kasi ang lakas nun. Noon lang daw siya nakaengkwentro ng ganoong klaseng mangkukulam na may kakayahang magpakita sa biktima nila sa pamamagitan ng itim na mahika. Sa tingin din niya ay nagamit ang katawan ni Lola bilang tulay sa pagtawid mula sa kinaroroonan niya hanggang sa amin. Dahil nung hinagupit niya pati si Lola nasaktan na parang si Lola rin ang hinahagupit. Wala na raw kaming dapat ipag-alala dahil hindi na yun makakabalik sa amin. Dati po ay puro pagtitinda lang sa gilid ng simbahan ng Quiapo ang ginagawa namin ng lola ko. Kahit nandoon na ang simbahan ay bihira po kaming pumasok doon. Pero mula nang gumaling si Lola sa kulam ay palagi na kaming nagsisimba para sa walang hanggan naming pasasalamat sa nag-iisang Panginoon. Pakitago na lang po ako sa pangalang Georgette. Habang nakikinig kasi ako ng mga nakakatakot na kwento nyo, ay naalala ko bigla yung sarili ko ring karanasan. Taga Malabon po ako, Sir Neb. Hindi ako dito sinilang pero dito na ako nagkaisip at lumaki hanggang sa makapag-asawa. At dito ko rin po naranasan yung nakakatakot na pangyayari noong buntis ako. Nakatira po kami sa San Agustin, Malabon City, malapit sa City Hall. Yung tinitirhan naming mag-asawa ay pamanang bahay sa kanya ng biyenan ko. Yung biyenan ko po kasing babae ay nakabili na ng bagong bahay sa Hulo, Malabon. Yung biyenan ko namang lalaki, patay na po at hindi ko na nakilala. Hindi kalakihan pero maayos naman yung bahay na minana ng asawa ko. Matao sa lugar pero sa mismong kinatitirikan ng bahay namin ay isa lang yung bahay na katabi ng sa amin. Bagong kasal kami at nagsisimula pa lang sa buhay mag-asawa. Nung mga panahon na yon ay may laman na rin ang tiyan ko. 5 buwan na. Dahil unang beses ko yon na magbuntis, kaya nangangapa pa ako. Lalo at wala kaming kasamang matanda sa bahay na aalalay at magsasabi ng mga dapat at hindi dapat kong gawin. Kaming dalawa lang talaga ng asawa ko. Yung mga magulang ko naman po ay sa Malabon din nakatira. Pero paminsan-minsan lang din kami napupuntahan dahil busy sa mga trabaho. Okay na sana ako sa kapitbahay namin. Kaso biglang lumipat sila dahil nakakuha na rin sila ng rent-to-own na bahay sa Laguna. Hindi naman nabakante ng matagal yung bahay na inupahan nila. Kalaunan din ay meron ng lumipat. Ang lumipat ay mag-ina. Nasa 30 mahigit po siguro yung edad ng babae. At yung anak naman niya tingin ko nasa 6 o 7 taong gulang pa lang. Lalaki. Palabati silang magnanay, kaya madali ko silang nakapalagayan ng loob. Lagi akong tumatambay sa harap ng bahay namin nun dahil maghapon din sa trabaho niya sa Pasig yung asawa ko. Naiinip ako sa pag-iisa ko sa loob, lalo na at mainit. Sa pagtambay-tambay ko, nakakwentuhan ko yung babae na tawagin na lang nating Ate Nena. Doon nagsimula yung pagiging malapit namin sa isa't isa. Nung una yung pinagkukwentuhan namin ay yung mga asawa namin. Yung asawa raw niya sumama sa ibang babae nung nasa probinsya pa lang sila. Isang araw ay nagawi ang kwentuhan namin sa nakakatakot. Partikular sa mga aswang. Tinanong niya kung naniniwala ba ako sa mga aswang. Hindi agad ako nakasagot. Kasi hindi ko rin alam kung maniniwala ba ako o ano. Para kasing totoo naman sila. Pero ang sabi ng mama ko, gawa-gawa lang daw ng imahinasyon ng mga manunulat. Kaya sabi ko na lang kay Ate Nena, ewan ko. At bakit ba niya naitanong? Binalik ko sa kanya yung tanong kung naniniwala siya. Sagot niya hindi raw totoo. Ang tagal daw niyang nanirahan sa liblib na baryo sa probinsya. Pero ni minsan ay wala siyang nakitang aswang. Kahit maglakad sila sa madilim na gubat dati, kung totoo raw yun di sana may umatake na sa kanila. Hindi nga raw niya alam kung bakit ang daming naniniwala sa mga aswang. Sabi ko naman, baka hindi lang sila natsyempuhan. Pero ewan ko rin kasi.
Hindi ko nga alam kung maniniwala ako o hindi. Basta naririnig ko lang sa iba yung mga kwento tungkol sa karanasan nila sa aswang. Pero sa totoo lang po ay mahilig akong manood ng mga horror movies. Hanggang doon lang. Sa totoong buhay ay hindi naman ako natatakot at ni sa hinagap ay hindi ko inaasahan na mararanasan ko. Habang nagkukwentuhan kami ni Ate Nena, yung anak niyang tawagin nating si Paeng paligid-ligid sa amin. Ikot lang siya ng ikot na parang hindi mapakali. Nahihilo tuloy ako. Napansin naman ni Ate Nena na hindi ako komportable sa ginagawa ng anak niya. Kaya sinaway niya at sinabihan na pumasok na sa loob ng bahay nila. Tapos humingi siya ng pasensya sa akin. Sabi ko ayos lang. Ganyan talaga kasi yung mga bata. Hindi mapakali. Nagkataon lang ka ako na buntis ako. Kaya madali akong mahilo. Yung anak niya pumasok nga sa bahay nila. Pero doon lang sa pintuan. Nandoon siya sa likod ng pinto at nakasilip sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Parang bigla akong natakot sa pagkakatingin sa akin ng bata. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Tumawag kasi yung asawa ko na baka malilate siya ng uwi dahil sobrang traffic daw. Pabiling-biling ako sa higaan. Tumingin ako sa orasan. 9:00 na ng gabi. Bumangon muna ako kasi nakaramdam ako ng gutom. Mula nang magbuntis ako, naging gutumin na ako. Kaso wala akong nakitang pagkain sa mesa. Naalala ko hindi nga pala ako nagluto dahil hindi naman doon maghahapunan yung asawa ko. Kaya bumili na lang ako ng luto sa labas at naubos ko na nga rin pala kanina. Inisip ko pa kung lalabas ako para bumili sa Jollibee na walking distance lang sa amin o magtitimpla na lang ako ng gatas. Habang nag-iisip ay dumungaw muna ako sa bintana. Pagdungaw ko, nakita ko yung batang si Paeng na nakaupo sa harapan ng bahay nila at nakatanaw din sa akin sa bintana. Dinig naman niya ako dahil sa malapit lang na distansya. Kaya tinanong ko kung bakit nasa labas pa siya ng bahay. Gabi na. Pumasok na ako siya sa loob nila. Hindi siya sumagot. Sanay na ako na hindi siya sumasagot. Sabi kasi ni Ate Nena, ganun talaga yung anak niya. Hindi pala salita. Pero sumunod naman siya sa sinabi ko na pumasok na roon sa loob ng bahay nila. Maya-maya nagpasya ako na lumabas na at bumili ng makakain sa Jollibee. Kasi nagugutom talaga ako. Ayoko na uminom na lang ng gatas. Naglalakad na ako papunta sa Jollibee nang maramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Ilang beses akong lumingon na hindi ko nakita kung sino ba yon. Sa huling paglingon ko ay tsaka ko lang nahuli kung sino. Si Paeng. Nagulat ako kung bakit niya ako sinusundan. Tinanong ko siya. Hindi na naman siya sumagot. Naisip ko na isama na lang siya at ibili na rin ng makakain. Pero syempre kailangan ko muna siyang ipagpaalam sa nanay niya. Kaya inakay ko siya pabalik. Nakasalubong na namin yung nanay niya. Alalang-alala nang makita siya. Sabi ko sumunod sa akin si Paeng. Katakot-takot na pasensya na naman ang hiningi ni Ate Nena dahil sa anak niya. Nung ipagpaalam ko na isasama ko sa Jollibee ay hindi siya pumayag. Nakakahiya raw. Wag na raw at kailangan na rin nilang matulog. Yung bata habang palayo sila ng nanay niya ay nakalingon pa sa akin. Hindi ko alam kung bakit nahihiwagaan ako sa mga tingin niya. Siguro kasi hindi naman yata talaga siya normal na bata. Sabi nga ng nanay niya ay hindi talaga pala salita. Nag-dine-in na lang ako. Nung pauwi na ako ay napatingin ako sa bahay nila Ate Nena. Nakita ko na hindi masyadong nakasara yung pinto nila. Sa isip ko baka nakalimutang isara ng maayos. Ilalapat ko na lang sana. Pero kahit ilapat ko pala bumubukas uli ng konti. Mukhang may diferensya yung pinto kaya kinatok ko na lang. Nakailang katok ako pero wala pa rin sumasagot. Naramdaman kong may presensya sa likuran ko. Paglingon ko nagulat ako kasi si Paeng nasa labas na naman. Di ba pinauwi na nga siya ng nanay niya kanina? Nakakatakot na naman yung tingin niya na pailalim.
kaya hindi pa agad ako nakapagsalita. Tapos bigla na lang siyang nagtatakbo papasok sa loob ng bahay nila at saka sinara yun. Kaya pala hindi nakasara ng maayos yung pinto nila dahil lumabas na naman siya. Siguro natutulog na yung nanay niya at napahimbing na, kaya hindi na malaya ng paglabas niya. Ang pinagtataka ko lang bakit kaya gustong gusto pa niyang lumabas ng ganoong oras ng gabi? Hindi ba siya natatakot? Gayong ang nanay niya natutulog na. Wala naman siyang kasama sa labas. Hindi ko nga siya nakikitang nakikipaglaro sa mga kapwa bata sa labas. Kinabukasan sa muling pagkukwentuhan namin ni Ate Nena hindi ko maiwasang banggitin yung nakabukas nilang pintuan at pagkatok ko. Pati yung tungkol sa anak niya kagabi. Na pag-uwi ko kako galing sa Jollibee nakita ko pa na nasa labas. Hindi ko naman nakita sa mukha niya yung pagkabahala. Sabi lang niya, ganyan talaga yung batang yan. Kapag hindi makatulog sa gabi nagpupumilit na lumabas. Siya naman daw antok na dahil marami siyang nilabhan. Napagod siya. Sabi ko, hindi ba siya natatakot na baka kung anong mangyari sa anak niya sa labas? Mas marami pa naman ang panganib sa gabi. Hindi naman daw. Malakas daw ang anak niya. Yung pagkasabi niyang yun parang nadulas lang siya. Binago agad niya yung nasabi niya. Ang ibig daw niyang sabihin malaki ang tiwala niya sa anak niya. Kasi tinuruan daw niya kung paano lumaban kapag may masamang tao na lumapit sa kanya. Kahit nakako, maliit pa yung anak niya. Kung iisipin, anong laban nun sa malalaking tao? Pero hindi na ako nakipagtalo kay Aling Nena. Sadya yatang may mga nanay na tulad niya na hindi natatakot sa panganib na posibleng kaharapin nila sa paligid, lalo na sa mga bata. Mukhang hindi aware sa mga nangyayaring hindi maganda sa syudad. Nung gabi, maaga namang nakauwi ang asawa kong si Topper. 7 pa lang ay nasa bahay na. Pero sa sobrang pagod siguro sa trabaho, kaya madali ring nakatulog. Natulog na rin ako sa tabi niya. Maya-maya lang bigla akong nagising sa ingay na narinig ko. Para bang may mabigat na bagay na nahulog o lumapag sa bubungan namin. Kinabahan ako. Naisip ko agad na buntis ako. Kaya baka may nagtatangka ng mga aswang sa akin. Ginising ko yung asawa ko. Sabi ko tignan niya kung ano yung bumagsak sa bubong. Nainis siya kasi kasarapan na ng tulog niya. Paano ka ako kung aswang yun at maaswang ang anak namin? Sabi naman niya bakit ko raw iniisip yun. Hindi ba't hindi nga ako naniniwala sa aswang? Baka raw malaking pusa lang yun na tumalon sa bubungan. Matulog na raw ako. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Hindi ko lang kasi alam kung totoo ba. Pero dahil nga buntis ako, kaya alerto rin ako sa posibilidad na baka nga totoo sila. Naiinis talaga ako sa asawa ko nun kasi hindi talaga siya bumangon para tignan. Ayoko rin naman na lumabas para silipin. Nakaramdam ako ng takot kaya nanatili na lang ako na nakahiga sa tabi ng asawa ko at nakikiramdam. Hindi na rin naman naulit yung lagabog sa bubong habang mulat pa ako. Inisip ko na lang na baka nga tama si Topper. Baka pusa lang yung narinig ko. Hindi ko na lang din inintindi yung mainit kong pakiramdam kahit nakatutok sa akin yung electric fan. Pinilit ko na makatulog. Hindi ko alam kung ilang minuto pa lang akong nakakatulog nang gisingin ako ng asawa ko. Kaya pala umihi siya at narinig niyang may kung anong kumakaluskos sa bubungan. Lumabas daw siya para tignan. May nakita raw siya. Napabalikwas ako ng bangon. Kabado kong tinanong kung ano ang nakita niya. Sabi niya, nakakita siya ng aswang. Tinignan ko siya sa mata at sinigurong hindi siya nagbibiro. Bakit daw niya yun gagawing biro at gigisingin pa talaga niya ako para biruin? Natitiyak daw niya na aswang ang nakita niya. Ang unang tingin niya ay tao. Pero nung mamalayan siya na umakyat siya ng hagdan para silipin, bigla raw naging ibon. Isang malaking ibon. Kakaiba yung itsura
Alam niya na hindi pangkaraniwan. Nakita pa niya yung paglipad nun palayo. Hinagisan nga raw niya ng asin sa bubungan kahit wala na roon yung malaking ibon para raw hindi na makabalik. Plano niyang hagisan ng asin tuwing gabi. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng asawa ko. Hinintay ko nga na sabihin niya na nagbibiro lang siya. Pero hindi eh. Kilala ko rin siya. Hindi naman siya mahilig magbiro ng ganun. May pagka-seryosong tao yun. Tapos sabi niya sa akin, wag daw akong mag-alala dahil hindi ako malalapitan ng aswang na yun. Sisiguraduhin niya. Dahil sa nangyari ay hindi na ako binalikan ng antok. Inisip ko na lang ng inisip yung malaking ibon na nakita ng asawa ko. Sinasabi ko na nga ba, at yung kakaibang pakiramdam ko kagabi ay dahil may kakaiba talagang nangyayari. Napahawak tuloy ako sa tiyan ko. Sabi ko sa baby ko, kapit lang siya at kami ang bahala ng daddy niya sa kung sino mang aswang na yun na umaaligid sa amin. Dahil hindi ako masyadong nakatulog nung gabi, kaya tanghali na ako nagising. Hindi na pala ako ginising ng asawa ko nung umalis siya. Nag-iwan na lang ng notes na idinikit sa ref. Kumain na lang ako at nagligpit ng konti sa bahay. Tapos naisip kong magpunta sa palengke sa bayan dahil nakita kong wala nang laman yung ref namin. Kailangan ko nang mabili. Paglabas ko, naabutan ko si Ate Nena na palabas din sa bahay nila. Tinanong ko siya kung saan ang punta. Sabi niya may bibilihin lang sa palengke. Tamang-tama ka ako at doon din ang punta ko. Kaya sabay na kami. Sinama rin namin si Paeng dahil wala namang magbabantay sa kanya. Nung nasa palengke na kami ng bayan, ay doon kami naglibot sa tindahan ng mga karne. Habang abala kami sa pagpili ng parte ng karneng bibilhin, napatingin ako kay Paeng na nakasiksik sa gilid ko. Kinakagat niya yung nakalawit na karne. Buti na lang hindi nakatingin yung tindero at wala ring ibang mamimili na nakatingin sa kanya paglinga ko. Sinaway ko siya. Nung marinig ni Ate Nena na sinaway ko yung anak niya, ay tinanong niya sa akin kung bakit. Pabulong kong sinabi sa kanya yung ginagawa ni Paeng. Nakita ko sa mukha niya na kinabahan siya. Hinawakan niya sa kamay yung anak at sinabi sa akin na doon na lang kami maghintayan sa gitna. Yung gitna na sinasabi niya ay yung gitnang bahagi ng palengke kung saan nakaparada yung mga tricycle. Nawirduhan talaga ako sa anak niya. Bakit niya naisipang kagat-kagatin yung hilaw na karne na parang takam na takam pa siya? Nung matapos akong mamili, pagdating ko sa gitna ay wala naman doon sina Ate Nena. Wala naman siyang cellphone kaya hindi ko rin siya matawagan kung nasaan na silang mag-ina. Naghintay pa ako ng konti pero hindi na ako nagpaabot ng tanghali dahil magluluto pa nga ako. Pag uwi ko, nakita kong nakauwi na rin pala sila. Humingi ng paumanhin sa akin si Ate Nena kung naiwan na raw nila ako sa palengke. Yung anak niya kasi nag-iiyak. Nagtatantrums kaya inuwi na niya. Nakakahiya lang daw sa mga nakakakita. Ang laki-laki na nagwawala pa ng ganun. Ano baka ako yung dahilan? Dahil pa rin ba dun sa pagsaway ko sa pagkagat sa karne? Siguro raw. Gusto ngang bumalik doon sa karnihan. Sabi pa ni Ate Nena, kakaiba talaga yung anak niya. Pero iniintindi lang niya. Kasi wala namang ibang uunawa kundi siya. Habang nag-uusap kami ni Ate Nena, nakita ko na naman si Paeng na nakasilip sa pintuan at nakatingin sa tiyan ko. Kinutuban ako ng hindi maganda kaya pumasok na ako sa loob ng bahay namin. Nung gabi na at magkasabay kaming naghahapunan ng asawa ko, sinabi ko sa kanya yung nangyari sa palengke tungkol sa anak ni Ate Nena. Nung una sabi niya baka naman daw ginugutom kasi ng nanay. Pero nung sabihin ko sa kanya yung iba pang nangyari, gaya ng paglabas-labas ni Paeng sa gabi at yung kakaibang titig sa tiyan ko tuwing magkausap kami ng nanay niya, natigilan sa pagsubo ng pagkain si Topper. Hindi raw kaya aswang ang batang yon? Sabi ko naman kung aswang yon, di baka aswang din si Ate Nena.
Kaso bukod sa mga sinabi ko ay wala pa naman kaming matibay na ebidensya. Kahit na raw, basta simula ng pag-uusap naming yun ay pinapaiwas na niya ako sa mag-ina. Pero kung kailan naman nagkakaroon na kami ng paghihinala na aswang ang kapitbahay namin, ay tsaka naman siya madidistino sa malayo. Sabi niya may bagong project silang titignan sa Cavite. At kung ma-approve yun ay baka sa barracks na lang muna siya uuwi. Hindi naman niya kakayaning mag-uwian mula Cavite hanggang Malabon. Hindi na ako kumontra. Kasi gano'n naman talaga ang nature ng trabaho niya mula nang makilala ko siya. Yun nga lang, medyo natakot ako sa isipin na mag-iisa ako sa bahay. Kahit gusto ko nang iwasan hindi lang si Paeng kundi pati si Ate Nena, ay hindi ko naman magawa. Kasi sila yung kalapit bahay talaga namin. At napakabait naman sa akin ni Ate Nena. Lagi ngang inaalala ang tiyan ko. Alangan namang sabihin ko na dumistansya na sila sa akin dahil naghihinala kaming mag-asawa na aswang silang mag-ina. Ang ginawa ko, pinakiramdaman ko na lang muna sila. Naisip ko, palagi naman kaming nagkukwentuhan. Minsan nakakapasok siya sa bahay namin. Pero ako ni minsan ay hindi pa nakapasok sa kanila. Kaya yun ang ginawa ko. Nung umaga, chinempo ko talaga na nasa loob sila para makapasok ako. Baka kasi makakita ako roon ng pruweba ng pagiging aswang nila. Nanghingi ako ng mainit na tubig. Sa isip ko kapag inatake nila ako sa loob ng bahay, ay ibubuhos ko sa kanila yung mainit na tubig na hiningi ko. Siguro sasabihin nyo na ang advance kong mag-isip, atake agad. Tsaka isa pa, hindi naman nila siguro gagawin yon sa loob mismo ng bahay nila. Pero ewan ko kung bakit ganun ako kapraning sa pagdududa ko. Pinatuloy naman nila ako at sinalina ng mug ko ng mainit na tubig. Doon pa nga ako pinakuha ng kape at asukal para raw doon na ako magkape habang nagkukwentuhan kami. Pumayag naman ako. Habang nagchichikahan kami, ay kumati yung dila ko. Nabanggitin sa kanya yung tungkol sa malaking ibon na nakita ng asawa ko sa bubungan. Kinontra agad niya. Hindi raw totoo na aswang yun. Baka pangkaraniwang ibon lang talaga. Akala lang ng asawa ko na malaki dahil gabi na. Tsak na hindi niya nakitang masyado. Basta sa takbo ng usapan namin ay ginigiit niya na walang aswang. Hindi totoo ang aswang. Lalo na sa lugar namin yon na napakarami raw ng tao. Saan daw magtatago ang aswang kung sakali? Mahihirapan daw. Kaya malamang sa probinsya na lang talaga maglalagay ang mga aswang kung saan malawak ang teritoryo nila at maraming mapagtataguan. Medyo nabawasan ang duda ko kay Ate Nena dahil sa hindi niya paniniwala sa aswang. Pero yung amoy ng bahay nila, amoy malansa na hindi ko mawari. Bukod sa amoy, wala na akong nakitang iba pa na kahina-hinala. Si Paeng nung mga sandaling yon ay nakaupo lang sa tabi ko. Nung una tahimik lang naman siyang nakatabi sa akin. Pero maya-maya ay nagsimula ng lumikot ang kamay niya. Hinihimas yung tiyan ko. Hindi ko siya masaway agad kasi baka sabihin ni Ate Nena na napaka-arte ko o napakaselan. Kaya hinayaan ko na lang muna. Pero hindi komportable ang pakiramdam ko. Kaya nag-isip ako ng paraan. Sabi ko, uwi muna ako kasi naiihi ako. Sabi ni Ate Nena, sa banyo na lang nila ako umihi. Tumanggi ako. Hindi kasi ako sanay makiihi sa banyo. Maski sa public restroom, hindi rin ako umiihi. Kaya nga hindi ako palainom kapag nasa biyahe. Tsaka isa pa, tatawag ka ako si Topper sa break time niya. Baka abutang wala ako sa bahay. Nakita kong nagkatinginan yung mag-ina. Tapos hindi na kumibo. Hinayaan na nila akong umalis. Pagpasok ko pa lang sa bahay namin, ay naramdaman ko na agad yung pananakit ng tiyan ko na parang humihilab. Napakapit ako sa pinto ng mahigpit. Naisip ko, baka gawa ng paghawak ni Paeng sa tiyan ko. Pinilit kong humakbang para makaupo sa sofa. Nagawa ko naman.
pero hindi pa rin nawala yung pananakit. Namilipit talaga ako. Hanggang sa nakatulugan ko na. Bigla akong nagising nang maramdaman kong may nakaupo sa tabi ko. Nagulat pa ako nung malaman ko kung sino. Si Ate Nena. Napabangon agad ako. Sabi niya na iwan ko raw na bukas yung pinto. Gigisingin dapat niya ako pero naunahan ko na siya. Nagising na agad ako pag upo pa lang niya sa sofa. Sabi ko kasi sumakit yung tiyan ko. Pero okay naman na ako. Kahit wala pang tawag yung asawa ko ay sinabi kong meron at marami na palang missed calls. Tatawagan ko lang ako saglit. Sinabi ko yun para makaiwas sa kanya. Nagpaalam na rin naman siya. Pag alis niya ay nagmamadali kong nilak yung pinto. Hindi ko na lang kinuwento sa asawa ko yung pangyayaring yun nung tumawag na siya. Kasi ayoko naman na bigyan pa siya ng alalahanin habang nasa trabaho siya. Isa pa, ako lang din ang mapapagalitan niya dahil sinabihan na niya ako na iwasan ng mag-ina. Pero hindi ko pa rin ginawa at nagpunta pa talaga ako sa bahay. Sa pagtawag niya, kinamusta niya ako. Pinaalala niya sa akin yung mga bilin niya na lagi akong maglalagay ng asin sa tabi ko at pati ng itak tsaka gunting para kung sakali raw na may mang-aswang sa akin ay may pangontra at panlaban ako. Nung gabi ring yun, bumili na lang ako ng lutong pagkain. Pagkakain ko ng hapunan ay bala kong manood muna ng TV dahil hindi pa naman ako inaantok. Nung nanonood na ako, napansin ko sa gilid ng mata ko na parang may ulong nakasilip sa bintana. Kinabahan na naman ako. Akala ko nga yung batang si Paing na naman. Pero pagtingin ko, mismong si Ate Nena pala. Hindi ko na itago yung pagkabigla ko nun kasi kitang kita ko. Medyo mataas kasi yung bintana namin. Tapos ang seryoso ng mukha niya. Tinanong ko kung anong kailangan niya. Meron lang daw sana siyang ibibigay sa akin. Alanganin akong buksan yung pinto pero binuksan ko pa rin. Pagbungad niya sa pintuan, inabot agad niya sa akin yung mga tinahi niyang damit pambata. Para daw sa baby ko. Hindi ko na sana siya papapasukin dahil gabi na. Nagpasalamat na lang ako. Pero bigla siyang nagsabi na kung pwedeng makinuod muna. Sira daw kasi yung TV nila. Pumayag ako kahit na kinakabahan ako. Kabuntot na rin niya yung anak niya. Pag upo namin sa sofa, pinagitnaan pa nila akong mag-ina. Tapos ayan na naman si Paing na hawak ng hawak sa tiyan ko. Naalala ko na may mangga pa nga pala ako sa mesa. Sabi ko, maiwan ko muna sila roon at magbabalat lang ako saglit ng mangga. Hindi sila kumibo. Pagpunta ko sa kusina, naglagay ako ng maraming asin sa tasa, sausawan ng mangga, at purpose ko rin na ipakita sa kanilang may asin ako bilang proteksyon. Sinadya kong damihan yung asin. Nilapag ko sa mesa sa sala yung pinggan na may lamang tinalop na mangga tsaka yung tasa na puno ng asin. Tapos inalok ko silang kumain. Nakita kong napalunok si Ate Nena. Sabi niya hindi raw siya mahilig sa mangga. Yung anak naman niyang si Paing, pagkakita sa asin ay nagmamadaling lumabas. Tinanong ko kung saan pupunta yon. Ewan daw niya, baka uuwi sa kanila. Inaantok na siguro. Tapos nagsabi siya na susundan muna niya. Tingin ko iniwasan lang nila yung asin na nilapag ko sa mesa. Lalo tuloy lumakas ang hinala ko na mga aswang ang mag-inang yun. Nilak ko na yung pinto at sinigurong pati yung mga bintana ay maayos na nakasara. In-off ko na rin yung TV. Tapos pumasok na ako sa kwarto. Dala ko pa rin yung tasa ng asin at yung mangga. Humihilab na naman yung tiyan ko. Siguro ay nakakaramdam ang baby ko ng panganib. Kaya hindi rin ako makatulog. Nakahiga lang ako at nakahawak sa tiyan ko. Bandang hating gabi, hindi ko namalayan na tinalo na rin pala ako ng antok. Kaya lang ako nagising ay dahil sa lagabog na namang narinig ko sa bubungan.
Napabalikwas ako ng bangon at napatingala. Pinakiramdaman ko muna. Dinig na dinig ko yung parang malalaking yabag na humahakbang sa marupok naming yero. Kinuha ko yung gunting at nilagay sa tabi ko, pati yung itak ng asawa ko. Hindi na ako nahiga. Nakaupo lang ako at binabantayan ang baby ko sa tiyan. Wala na akong narinig sa bubungan. Pero maya-maya lang ay sa pinto naman may kumakatok. Siguro hindi nagtagumpay na maaswang ako mula sa bubungan, kaya sa pintuan na namin nagpunta. Yun ang tumatakbo sa isipan ko. Tumingin ako sa oras. 2:00 ng madaling araw na pala. Sino yung kakatok ng ganoong oras? Hindi ako lumabas ng kwarto. Nahiga ako at pinakiramdaman kung mauulit pa ang katok sa labas. Akala ko ay hihinto na ang pagkatok, pero parang nagpapahinga lang ng ilang segundo. Tapos ayan na naman. Nagsimula na akong nervyusin. Tumayo ako, dala yung tasa ng asin at itak sa kamay ko. Dahil hindi tumitigil ang pagkatok kaya lumabas na ako ng silid. Tapos narinig kong tumatawag si Ate Nena. Buksan ko raw ang pinto. Ang lakas naman ng loob niya na katukin ako sa ganoong oras. Porket alam niyang wala akong kasama. Hindi ako sumasagot. Nanatili lang akong nakatitig sa pintuan habang mahigpit ang hawak ko sa itak at tasa ng asin. Sabi niya mula sa labas ng pinto, may nakita raw siyang aswang sa bubungan ng bahay namin. Kailangan ko raw ng tulong niya, kaya papasukin ko raw siya. Medyo nalito ako kasi tama naman siya. Alam kong may kumikilos nga sa bubong namin kanina. Pero may bahagi pa rin ang isip ko na ayaw magtiwala sa kanya. Baka gusto lang niyang makapasok dahil hindi siya nagtagumpay sa bubungan. Nagtatalo talaga ang isip ko kung ano ang gagawin. Sa huli ay pinili ko pang magtiwala. Bubuksan ko na sana yung pinto nang bigla na naman ay may narinig akong kumakaluskos sa bandang kwarto naming mag-asawa. Kaya sa halip na buksan ang pinto ay doon ako tumakbo para tignan kung ano yun. Nagulat talaga ako. Nakita kong bahagyang nakabukas ang bintana. Yun para bang pinwersa ng pagbukas. At ang nakita ko na namang nandoon ay yung batang si Paeng. Gumapang talaga yung kilabot sa katawan ko. Yun ngang nasa normal siyang anyo ay nakakatakot ng tumingin ang batang yun. Mas lalo pa ng mga sandaling yun na parang gustong gusto talaga niyang makapasok. Nanlilisik ang mga mata niya. Naalala ko tuloy kung paano niya kinagat yung hilaw na karne sa palengke. Si Ate Nena sa pintuan sa sala. At ang anak niyang si Paeng naman ang nagpupumilit na makapasok sa kwarto na ang daan ay sa bintana. Nakuha ko pang tanungin kung anong ginagawa niya roon. Tulad ng dati ay hindi siya sumagot. Tinuloy niya ang ginagawang pagsira sa bintana namin. Kaya napilitan akong sabuyan siya ng asin. Kitang-kita ko kung paano siya napaatras ng masabuyan ko ng asin. Sinamantala ko yung pag-atras niya at nagmamadali kong sinara ulit ng maayos yung bintana at inusog yung Durabox sa tapat nun para maharangan. Tapos bumalik ako sa pintuan sa sala. Sa mga sandaling yun ay sigurado na ako na aswang nga silang mag-ina. Hindi na lang yun basta kutob. Hinila ko yung sofa at siyang hinarang sa pinto. Kahit anong tawag ni Ate Nena at pagpapaliwanag kung bakit siya kumakatok ay hindi ako sumasagot. Basta ang ginagawa ko ay yung makakapagligtas sa akin at sa baby ko sa sinapupunan. Nung maharangan ko ng mga gamit ang pintuan at mga bintana, ay hinawakan ko na ulit yung itak, pati yung asin na nasa tabi ko. Hanggang sa marinig ko na parang nag-iba na ang boses ni Ate Nena. Yung akala mo nang gagaling sa ilalim ng lupa. Galit na ang boses. Alam daw niya na naririnig ko siya. Magsisisi raw ako na hindi ko sila pinagbuksan. Hindi talaga ako kumibo. Umiiyak ako pero nakahanda ako sa kung sakaling makagawa sila ng paraan na makapasok sa bahay namin. Hindi ko lang talaga maiwasan na matakot
kasi kinakalampag talaga nilang mag-ina yung pinto. Lumipat doon si Paeng dahil hinagisan ko nga ng asin sa bintana at yung boses nga ni Ate Nena ay nag-iba na. Nakakapangilabot talaga. Maya-maya ay nakarinig ako ng isa pang boses. Ang sabi ay, "Tigilan niyo si Buntis!" Nakilala ko yung boses. Yung kapitbahay din naming tawagin na lang nating Mang Emeng. Hindi siya albularyo, pero likas na matapang. Mukhang may hawak siyang pangontra sa mga aswang kasi narinig ko yung paghagupit. Tapos sumigaw na parang nasaktan naman si Ate Nena. Saglit na saglit lang yun at narinig ko rin sa wakas ang sinabi ni Mang Emeng na ligtas na raw ako. Binuksan ko na yung pinto. Nakita kong may hawak siyang buntot pagi. Hinaplasan pa raw niya yon ng kalamansi para siguradong mapapangiwi sa sakit ang aswang. Tinanong ko kung nasaan na yung mag-ina. Hindi raw niya alam, basta tumakbo na raw palayo. Hindi na raw yun babalik, maski sa inuupahan nilang bahay, kasi alam na namin ang sikreto. Ayon pa kay Mang Emeng, matagal na raw niyang minamanmana ng mag-ina. Nakikita nga raw niya na lagi kong kakwentuhan sa harap ng bahay namin. Matalas daw ang pang-amoy niya pagdating sa ganyan dahil sa probinsya nila ay maraming aswang. Ang lolo niya ay albularyo doon, kaya may konti rin siyang alam tungkol sa mga aswang. At kanina nga ay naririnig niya yung pagkalampag sa bahay ko, kaya kinuha na agad niya yung buntot pagi at pinuntahan ako. Naging malinaw sa akin na kaya ako kinaibigan ni Ate Nena ay dahil sa sanggol sa sinapupunan ko na tinatarget niya. Kung hindi raw niya napaalis ngayon, malamang bukas makalawa ay magugulat na lang ako dahil wala na palang laman na baby ang tiyan ko. Nung makauwi si Topper ay tsaka ko lang ikinwento sa kanya ang nangyari. Napagalitan pa nga ako. Sana raw ay tinawagan ko siya para pinapunta niya yung kamag-anak namin. Pero nangyari na, kaya nagpasalamat na lang kami at may isang kapitbahay na tumulong sa amin. Yung mag-ina hindi na nagpakita. May mga gamit pa nga sila sa bahay pero hindi na nila binalikan. Awa naman ng Diyos ay nakapanganak ako ng maayos